Pauwi na kaya si Angge? Oras na eh. Oh, Angge, nandiyan ka na pala. Buti maaga ka. Makulimlim kasi sa labas eh. Mukhang ulan na malakas. Oo, masakit kasi ulo ko kaya nag-early out ako. Tari ka na, kain na tayo para sabay-sabay na. Kuya Randy, kain tayo. Sige, sakto. Nagugutom na rin ako eh. Eh di Bax, kuha mo nga akong pinggan. Kuya Randy, kain ka na. Salamat, Eddie Bax. Saan ka ba galing? Kanina ka pa ba wala? Oo, kaninang tanghali pa ako wala. Naghahanap kasi ako ng trabaho eh. Para makatulong naman ako sa'yo dito sa bahay. Hindi mo naman kailangan magtrabaho eh. Nakakaraos naman tayo sa araw-araw. Gusto ko, pag uuwi ako galing trabaho, andito ka. Ikaw na lang kasi ang meron ako. Wala na si Angel. Nakakaya na kasi. Pati gastos sa anak ko si Valerie, ikaw ang sumasalo. Lalong-lalo na sa pag-aaral niya. Di ba, sabi ko naman sa'yo, una pa lang, tanggap ko yung anak mong si Valerie. Natutuwa nga ako sa kanya eh. Kasi ang sipag niyang mag-aral. Hindi tulad niyang anak mong si Angel. Sinayang niya yung binigay kong pagkakataon. Masipag talaga mag-aaral yan si Valerie. Pangarap kasi. Maiba lang ako. Wala na ba talagang pag-asa na mapatawad mo si Angel? Hindi ko alam eh. Sa ngayon, hindi ko masasagot yan. Sobra-sobrang sakit kasi iniwan niya sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na tayo ang pipili ng kapalaran natin. Eh, ayun yung pinili niya eh. Wala akong magagawa. Sige, desisyon mo yun. Valerie! Valerie, anak! Baka makatulog ka pa. Lumabas ka muna dito at kumain. Oo nga no, si Valerie. Valerie anak! Tari ka na dito, kakain na! Daddy, tita, andyan na po pala kayo. Sorry po, di ko kayo napansin. Ano pong ulam? Huwag ka na maraming tanong, anak. Tari ka na, kakain na tayo. Daddy, lalabas lang po muna ako saglit. Sige, anak. Basta huwag ka masyado magpapagabi, ha? Kasi may pasok ka pa bukas. Thank you po, Daddy. Hello po, Tito. Magandang gabi po. Nasaan po si Angel tsaka si Samuel? Bunso, Lyra. Andun sila sa court. Doon sa tinutulugan namin. Masakit kasi yung tiyan Angel eh. Sige po, Tito. Punta na lang po ako dun. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Sige Bunso, ikaw din. Mag-iingat din dyan. Aray. Sakit. Jen, ano nangyayari sa'yo? Samuel, kumikirot kasi yung tiyan ko eh. Di ko alam kung bakit. Bakit kaya? Jel, baka nagugutom ka lang. Gusto mo ba ng chicharon? Samuel naman eh. Chicharon na naman. Baka kaya sumasakit yung tiyan ko kasi puro tayo chicharon. Gusto mo ba, Angel? Dali na kita sa ospital. Kaso, wala tayong pera. Di ko lang alam kung tatanggapin tayo dun. Di ba, ganun naman pag mahirap. Yun na nga iniisip ko, Samuel eh. Paano pag manganganak na ako? Tapos wala tayong pera. Di nga ako nakakainom ng mga vitamins. Kasi wala tayong pera. Sorry, Angel ah. Kung ganitong buhay lang naibigay ko sa'yo. Siguro, kung yung ex mo yung napangasawa mo, di ganito yung magiging buhay mo. Okay lang yun, Samuel. Pinili ko to eh. Andyan na yan. Ano pang magagawa natin? Pero Angel, mahal, huwag kang mag-alala.
Hindi ako titigil hanggat hindi tayo umaangat sa buhay. Hi, Bes. Kamusta ka na? Pati ang baby mo. Eto, Bes, sumasakit yung tiyan ko ngayon. Baka dahil hindi ako umiinom ng gamot. Kawawa ka naman pala, Bes. Ba't ka nga pala napunta dito? Namimiss kasi kita eh. Alam mo ba, napanaginipan kita kagabi. Nanganak ka na daw. Ikaw talaga. 3 months pa nga lang ako eh. Bes, ito nga pala. Pambili mo ng vitamins. Maraming salamat dito ah. Malaking tulong to. Bes, ba't ka pa sumama sa amin? Hanapin lang naman namin ng papa ni Samuel eh. Kala ko kasi bibili na kayo ng pagkain. Kanina, nakita ko papa ni Samuel. Doon no, sa dulo. Ang sipag pala ng papa ni Samuel, no? Kahit gabi, nangangalakal pa din. Oo, halos siya na nga yung bumubuhay sa amin ngayon eh. Ayun si tatay oh. Bakit kaya siya nakaupo? Tara, puntahan natin. Tay, ano pong ginagawa niyo dyan? Ano pong nangyari? Bakit po kayo nakaupo dyan? Anak, masakit na naman ng rayuma ko. Tumatandaan talaga si tatay. Tito, ipabayan niyo na lang po sa amin dalawa ni Samuel yung pangangalakal. Kaya naman po namin dalawa yun eh. Iha, hindi ka pwede magtrabaho. Buntis ka eh. Isa pa, baka mapasama pa yung apo ko. Oo nga, Angel. Tama si tatay. Kahit kami dalawa na lang magtrabaho, kahit doon ka na lang sa court. O sige, sabi niyo eh. Pwede bang umupo muna tayo? Sumasakit kasi yung tiyan ko eh. Sige, mahal. Umupo muna tayo doon. Mga anak, dapat hindi na kayo sumunod dito. Baka kung mapapaano pa yung apo ko. Oo, nandito lang pala yung magaling ko kapatid sa labas. Oh, anong ginagawa mo dito? Manggugulo ka na naman? Pagkatapos mo akong sirahan kay mama, di ka pa rin ba nakontento? Wala lang, parang ang sarap lang makita na naghihirap ka ngayon. Pwede ba? Kung mga asar ka lang, umalis ka na. Nananahimik kami dito oh. Paano kung ayoko? Sarap ba magpabuntis tapos di nakapagtapos na pag-aaral? Inuna mo kasi ang landi. Buti nga sa'yo. Tigilan mo nga, best friend ko! Pinalayas na nga siya, oh! Ano ba bang gusto mo? Bes, tama na yan. Wala naman tayong mapapala kung papatulan lang natin yan. Ayaw mo kasi lumaban, best. Sinaya mong api-apiin ka lang. Iyaan mo na. Tara na. Hay nako, bahala ka nga. Kala mo di ako papalag sa'yo ha. Kawawa ka naman, naging pulubi ka. Buti nga sa'yo. Tagal naman ni Crystal. Baka prank na naman ako nun. Posible naman makauwi siya, yung layo nito. Hi Sky, kumusta? Kaya ka pa ba dyan? Akala ko hindi ka na dadating. Halika, umupo ka muna dito. Crystal, flowers para sa'yo. Wow naman, saan to galing? Thank you Sky. Welcome, Crystal. Paano ka nga pala nakauwi dito? Eh di ba hindi mo na makasama mama mo? Di ba sinabi ko sa'yo yung nakaraan na kapag nagkapera ako, uwi ako dito? Kapag mahal mo, gagawa mo ng paraan. Swerte ko naman sa'yo, Crystal. Kasi kahit malayo tayo sa isa't isa, ginagawa mo na paraan para makapagkita tayo. Oo naman, kasi ikaw yung first boyfriend ko. Kaya gusto ko, ikaw din yung huli. Ako din, Crystal. Gusto ko, ikaw lang rin makakasama ko habang buhay. Tol Sky, nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo nahanap eh. Tol Robby, ba't magkasama kayo ng kapatid ni Crystal? Oo nga, ba't magkasama kayo ng kapatid ko? Sky, ate. Boyfriend ko na po si Robby. Wow, congrats sa'yo, Tol. Bakit di ko alam yan?
Kapatid mo ako, di mo sinasabi sa akin. Kaya pala sumama ka dito pag uwi ah. Eh ikaw nga, di mo sinabi sa akin na may boyfriend ka na eh. Pinaghihintay mo pa ako sa court, date sa Thai lang. Ikaw, Cristela, alam na ba ni Mama yan? Eh bakit? Yung sa'yo, alam na ba ni Mama? Hindi pa. Date sa Thai ulit. Tama na yan, huwag na kayo mag-away. Kayo na nga lang magkamukha dito eh, nag-aaway pa kayo. Kambal, huwag na kayo mag-aaway. Magkapatid kayo, dapat di kayo nag-aaway. O sige na nga. Basta sikreto lang natin to kay Mama. Oo na, sige na. Sikreto na natin tong dalawa. Mga bata, di ba kayo yung mga kaibigan ni Angel? Alam niyo ba kung nasan siya ngayon? Opo, alam namin. Pero teka lang, sino po ba kayo? O nga pala, di niyo pa ako kilala. Ako nga pala yung tatay ni Angel. Gusto ko lang malaman kung okay lang siya ngayon. Ah, kayo po pala yung tatay ni Angel. Di ko po kasi sigurado kung andun sila ngayon sa court. Minsan po kasi pinapalis sila ng barangay. Sa court? Bakit? Anong ginagawa nila dun? Tsaka bakit sila paalisin ng barangay? Ah, hindi nyo po ba alam? Palaboy-laboy na po si Angel ngayon. At kung saan na rin po siya natutulog. Minsan sa court at minsan na rin po sa bangketa. O sige, dyan na muna kayo. Titignan ko si Angel, baka nasa court. Miss na ako. Sige po. Layo pala lang court dito. Kala ko malapit lang. Kuya, baka po kayo may 5 piso dyan. Nagugutom na po ako sa ako eh. Kaya wala akong bari eh. Ito, 10 piso. Sa'yo na. Salamat po. Bait naman ng lalaking yun. Konti na lang, makabibili na ako ng ulam namin. Action. Nagugutom ako. Ano kayang iniwan ni Samuel na pagkain dito? Chicharon na naman. Ano ba? Ito na nga lang, makunat pa. Pagkapanganak ko, magbabalibal din ako dyan. Dito naman kami nakatira sa court eh. Nakakainis ka talaga, Samuel Sulit. Araw-araw na lang chicharon, paulit-ulit. Kamusta dyan, Mahal? Di ka ba boring? Nakita mo ba yung iniwan ko ditong pagkain? Pagkain ba to? Ha? Pagkain ba to? Eh, chicharon lang to eh. Pagkain yan! Kinakain mo nga eh! Baka naman pati sa pangalan na magiging anak natin, gawin mong chicharon na. Tatamaan ka na talaga sa akin. Mahal, wala pa nga ako maisip ng pangalan eh. Ano kaya kung ang pangalan natin Chichari? O kaya, Chicha? Ayun na nga ba sinasabi ko sa'yo, Samuel eh. Tumigil ka. Ako magpapangalan sa anak natin. Ikaw naman, Mahal, oh. Ang ganda kaya nun. Tumigil ka. Ayoko nun. Angel, anak. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Anak, nandito ako para kamustahin ka. Huwag ka na magalit sa akin, oh. Kamustahin? Eto, palaboy-laboy, pag-alagala lang. Di alam kung saan kami pupulutin. Masaya ka na ba? Nakatira kayo doon sa pamamahay namin.
Nakahiga sa malambot na higaan. Samantalang ako, eto, sa bangketa lang nakatira. Anak, kaya ako pumunta dito. Gusto ko na rin kasing ayain ka umuwi. Tsaka, gusto ko rin makita ang paglabas ng apo ko. Ano? Aayain umuwi? Nananaginip ka ba? Sa tingin mo sasama ako sa'yo? Umuwi ka mag-isa mo. Tara na nga, Samuel. Ayoko makita ang pagmumukha niyan. Mahal, tatay mo ba yun? Bakit mo naman sinigawan? Kahit anong mangyari, tatay mo pa rin yun. Eh ano naman kung tatay ko siya? Lumaki nga ako nang wala siya. Kaya wala akong pakialam sa kanya. Alam mo, dapat minamahal natin ang ating mga magulang. Tingnan mo si tatay. Kahit di niya ako nabigyan ng magandang buhay. Okay lang basta kasama ko siya. Kasi alam mo, kung tayong dalawa lang, wala tayong kakainin. Magkaiba naman tayo ng tatay. Yung tatay mo mabait. Yung akin, iniwan kami kung kailan kailangan namin siya. Angel, ikaw na ba yan? Anong nangyari sa'yo? Buntis ka na pala. Opo ma'am, kaya di na ako pumasok. Kasi pinalayas din ako ni mama. Kaya pala. Pumunta nga ako sa bahay niyo para sana kausapin ang nanay mo. Kaso nasa trabaho daw. Ikaw Samuel, di ba kabatch mo si Angel? Ba't hindi ka na rin nag-aral? Opo ma'am, kabatch ko po si Angel. Kaso di na po ako kayang pag-arali ni Papa. Simula po nang binagyo yung bahay namin. Tapos nawalan pa po siya ng trabaho. Grabe naman pala nangyari sa buhay niyo. Pag nagkaroon ulit kayo ng pagkakataon na makapag-aral, mag-aral kayo Di ba buntis ka? Ba't kayo magkasama? Eh ma'am, ako po kasi yung ama ng batang dinadala ni Angel. Ano? Ang babata niyo pa. High school pa lang kayo. Bakit inuna niyo ang pag-aasawa kaysa pag-aaral? Ma'am, pasensya na po. Kung nagkamali po kami. Kasi ma'am, naging mapusok po kami. Kasi ma'am, di naman po namin pwedeng talikuran to kasi may bata na po nabuo. Alam niyo, nalulungkot ako para sa inyong dalawa. Lalo ka na Angel. Sayang ka. Talino ka pa naman. Pasensya na talaga kayo ma'am. Baka siguro, ito na yung kapalaran namin. Tara na Samuel. Sumasakit na kasi yung tiyan ko Sige. Mag-ingat na lang kayong dalawa Mahal Angel may tindahan. Ba, gusto mo ng chicharon? Naku, Samuel, tigilan mo ako. Crystal, ihatid namin kayo mamaya. Hello po ma'am, saan po kayo galing? Dyan lang sa mga co-teachers ko. O mga bata, gabing-gabi na. Ano pang ginagawa niyo dyan? Nakatambay lang po ma'am. Kakauwi lang po kasi nitong kambal dito sa lugar natin. Ganun ba? Maya-maya umuwi na rin kayo Nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Angel at Samuel? Opo, alam po namin. Sa katunayan nga po niyan, lagi po namin silang dinadalaw. Kaya kayo maging aral na sa inyo yan. Jowa-jowa lang muna. Huwag maging mapusok. Enjoy niyo muna ang kabataan ninyo. Opo ma'am, maraming salamat po sa payo ninyo. Pangako po, magtatapos kami ng pag-aaral. Sige, saan ko yan O paano? Uwi na ako. Marami pa akong gagawin Sige po ma'am, ingat po. Ba yan? Wala namang mga tao dito sa bahay. O Randy, saan ka galing? Kanina pa ako andito. Ginagabi ka ata. Diyan lang, sa tabi-tabi. May pinuntahan lang. Saan yan tabi-tabi na yan? Baka mamaya may pinopormahan ka ng babae dito Aanuhin ko naman yung mga babae na yan.
Eh, alam mo namang ikaw lang ang mahal na mahal ko. Ano ba yan? Ipaganyan-ganyan ka pa. Nakakainis ko. Eh, saan ka ba talaga galing? Angge, pinuntahan ko si Angel. Alam mo ba, nahirapan ako sa lagay ng anak natin. Palaboy-laboy na siya ngayon. Eh, bakit mo naman pinuntahan yung bata na yon? Eh, di ba sabi ko sa'yo, hayaan mo na siya? Eh, yun yung pinili niyang buhay eh. Angge, di ka ba naaawa sa anak natin? Buntis si Angel. Dinadala niya yung apo natin. Bakit di ka nalang maging masaya? Nasasabi mo yan, Randy, kasi hindi ikaw ang kasama ni Angel habang lumalaki siya. Ako, Randy, ako ang kasama niya, hindi ikaw. Kaya hindi mo alam kung gaano kalalim ang sakit dito. Alam ko, Angge, na mahirap para sa ito. Pero hindi ka ba naaawa sa anak natin? Lalong-lalo na sa magiging apo natin. Randy, hindi ako nagkulang ng paalala sa kanya. Halos araw-araw kong sinasabi sa kanya na kung anong pwedeng mangyari kapag nagtigil siya pag-aaral at nag-asawa ng maaga. Bahala ka nga, Angge. Sarado yung utak mo sa mga sinasabi ko. Mahal, pasensya ka na kung palipat-lipat tayo ng court na tinutulugan. Kasi doon sa kabila, nagbabalibol. Tapos dito naman, pinapalis tayo ng tanod. Kaya inintay ko lang talaga na maggabi para makabalik tayo dito. Okay lang, mahal. Ang mahalaga, may natutulugan tayo. Mahal, may poso oh. Bago gusto mo muna uminom. Para mamaya pagtulog mo, busog ka na. Sige, mahal. Inom muna tayo. Para bago tayo matulog, busog tayo. Sige mahal, titimbahan kita. Mahal, ako din timba mo. Para mamaya pagtulog natin, busog na rin ako. Okay, mahal. Mahal, wait lang ha. Maglalatag muna ako dito. Mahal, higa ka na. Mahal, pag inaantok ka na, matulog ka na. Huwag ka mag-alala, babantayan kita hanggang sa makatulog ka. Pero pag alam ko nang tulog ka na, matutulog na rin ako. Kasi para makapangalakal ako ng maaga bukas. Okay, mahal. Salamat, ha. Mga anak, nandito na si tatay. Anak, Samuel, pasensya ka na ha. Ngayon lang ako nakadating. Kasi nagtaka si tatay. Galing ako sa kabilang court. Wala kayo. Nga pala, may dala akong pasalubong para sa inyo. Ano naman po yan, Tay? Sakto, nagugutom po kami ni Angel. Ito oh, chicharon. Tigisa kayo ni Angel. Tay, salamat po. O, Mahal, tag-isa tayo. Chicharon na naman. Walang katapusan na chicharon. Pagpasensyaan mo na to, Mahal. Tingnan mo naman yung tatak ko. Special pork chicharon. Hindi parang naka-pork chop na rin tayo. Sige na Angel, kainin mo na yan. Pasensya ka na, yan lang ang diskarte ni tatay. Eh, ikaw po, Tay. Kumain ka na po ba? Okay lang anak. Ang mahalaga, makakain kayo. Dumaan ako dyan sa poso, uminom ako ng tubig. Tay, ito. Yung sa akin, inyo na lang po. Tay, kasi maghapon na po kayo ng alakal, tas di po kayo kakain. Baka po magkasakit na po kayo niyan. Anak, hindi ko kayang kumain. Na yung anak ko ay nagugutom. Sige, Tay. Tago ko muna po to, ah.
Pag nagutom po kayo, kunin nyo na lang po dito. O ikaw, Mahal Angel, kainin mo na yan. Ayoko na niya. Mahal, di yan kagaya ng chichar na kinakain mo. Pork chop yan. Tingnan mo. Ayoko basta. Ay po, Tatay Dulong. Saan po matutulog po? Oh, Eddie Bax, buti andito ka na. Saan ka ba galing? Doon po kay Kuya Randy po. Magbunot ng balbas po. Ah, ganun ba? Nagbunot ka ng balbas. Eh di malaki ang kita mo na yan. Kuya Dulong, nag-igib po ako. Bigay sa akin 150 po. Aba, paldo ka ngayon ah. Maglibre ka naman. Wala ka lang pera. Umuwi ka na. Loko ka talaga, Eddie Bax. Alam mo, wala kaming bahay eh. Dito kami nakatira. Talaga ka, puro kalokohan. Walang pala. Wala palang bahay pala. Kayo. Mga pala, kunin mo yung panlatag mo doon sa likod ni Sambel. Tapos matulog ka na. Kuya Dulong, wala ko palatag. Saan ko po higa? Ah, oo nga pala. Ito oh. Lutag ka na dyan ha. Samuel, ayun pa ng crush ko. Ayun, no? Asan doon 80 bucks? Ayun, no? Hi Angel, nandito ulit ako. Namiss kita. Nakabili ka na ba ng vitamins? Oo, bes. Nabili na ako ng mga vitamins ko. Salamat, ta. Oh, Eddie Box. Yan ang crush mo. Batiin mo naman. Eddie Box, kinikilig ka na naman sa akin. Nakita mo lang ako. Nera, mimiss lang kita. Hay nako Eddie Box, tama na nga yan. Masyado ka nang kinikilig sa akin. Bes, nga pala, kaya nga pala ako nagpunta dito kasi gusto lang kita kamustahin. Salamat, bes, ha. Sa lahat ng mga naging kaibigan ko. Ikaw lang yung pumapasyal sa akin. Bes, gusto ko lang kasing siguraduhin na safe ka. Sige na Bes, uwi na ako. Anong oras na din kasi. Sige, bes. Thank you, ah. Sige na mga anak. Matulog na kayo. Alauna na oh. Kabantayan ko na lang kayo. Marami na naman dito. Sana araw-araw ganito. Ang sakit. Ano, Mahal? Sumasakit na naman ba yung tiyan mo? Oo, mahal. Oh, sige. Doon ka muna sa una ng kotse. Ako na bahala dito, kaya na to. Sige, mahal. Mahal, dahan-dahan, ha? Sige, Mahal. Diyan ka muna. Pupulutin ko muna yung mga kalakal dun. Sayang, eh. Ba't kaya sumasakit to? Walang buwan pa lang ako. Huwag ka munang lumabas, anak, ah. Kailangan ko na makaipon. Grabe naman ako sa Angel. Nasaan kaya si tatay? Aray. Sakit. Uy Bes, nadyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Oh, ba't ka nandito? Wala ka bang pasok? Wala eh. Wala kaming pasok. Bakit mo naman ako hinahanap, Bes? Alam mo naman, palipat-lipat kami ng lugar. Wala lang Bes. Di ba walang buwan ka na? Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Baka ako mapapano ka. Kaya nga ako nakaupo dito, Bes, eh. Kasi sumasakit yung tiyan ko. Siguro kalalakad namin ni Samuel to. Bes, dapat di ka na sumasama kila Samuel sa pangangalakal. Dapat doon ka na lang sa court, nagpapahinga. Hindi naman kami pwede magpahinga ng matagal dun, Bes. Pinapalis kami ng mga barangay tanod. Bes,
Bakit di ka magpunta sa mga kamag-anak mo para humingi ng tulong? Lalo ngayon, malapit ka ng mga anak. Kakailanganin mo ng maayos na matutuluyan. Para saan pa? Pag pumunta ako dun, susumbatan lang nila ako. Papamukha lang nila sa akin lahat ng maling nagawa ko. Bes, lahat naman tayo nagkakamali. Wala naman perpektong tao sa mundo. Magpakumbaba ka na lang at tanggapin na mali ka. Pati ba naman ikaw? Pipilitin ako bumalik sa mga kamag-anak ko. Akala ko pa naman, kakampi kita. Bes, kakampi mo naman talaga ako eh. Kaso nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Pero sige, kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Bes, sa'yo ko lang to aaminin na. Gusto ko naman talagang umuwi. Kaso ano pa bang mukha ang ihaharap ko? Mataas ang pangarap sa akin ni Mama. Tapos ano? Ganito lang mangyayari sa akin. Nabuntis ng maaga. Huwag ka nang malungkot, Bes. Naiintindihan kita. Nagmahal ka eh. Ganun talaga. Oo nga pala. May ipon na ba kayo ni Samuel para sa panganganak mo? Wala pa nga, Bes eh. Kasi yung kinikita lang namin sa pangangalakal, sakto lang sa pambili ng chicharon. Yun nga rin pinoproblema namin ni Samuel. Wala pa kaming ipon. Alam mo naman, hindi tinatanggap ang mahirap sa ospital. Hayaan mo, Bes. Kapag ako nakapag-asawa ng apam, babalatuhan kita. Dollar pa. Ikaw talaga, Bes. Problemado na nga yung tao. Pinagtitripan mo pa. Tsaka lang, Bes. Binibiro lang kita. Baka nakakalimutan mo. Best friend mo ako. Ako ang nagpapasaya sa'yo dati. Pero ngayon, si Samuel na. Ganun talaga, Bes. Di na kasi tayo pabata. Huwag ka mag-alala. Pag dumating na yung apam mo, magiging masaya ka na. Yung balato ko, huwag mong kalilimutan. Anak, Samuel, libutin mo lahat dyan para makarami tayo. Opo, Tay. Tay, mukhang mas marami ngayon kaysa kahapon ah. Oo nga eh. Anak, dito muna tayo sa labas. Baka maunahan tayo yung kalaban natin sa pangalakal. Saan mo, anak? Sige, Tay. Yun, anak. Unahin natin yan sa gilid-gilid bago tayo pumasok sa loob. So Samuel, kamusta ka na? Pwede ka ba namin makausap kahit saglit lang? Oo naman, Tol. Sige, tara dun sa gilid. Tara. Anak, asikasuhin mo muna yung mga kaibigan mo. Ako na bahala dito sa kalakal. Sige mga bunso, tiyan muna kayo. Sige po, Tay. Ingat po. Tol, nabalitaan namin na. Sinusundo na si Angel ng tatay niya. Bakit di siya sumama? Oo nga, tol. Mas gaganda buhay ni Angel pag naibalik mo na siya sa mga magulang niya. Tol, hindi naman ako mag-desisyon yun eh. Si Angel pa rin ang magpapasya sa sarili niya. Tol, ba't di mo ako usapin? Gaganda buhay niya dun. Lalo na ngayon, malapit na siya mga anak. Tol, ang totoo niyan. Paano pag bumalik na siya sa pamilya niya? Paano ako? Hindi ko na siya makakasama. Pati yung magiging anak namin. Ganun talaga, tol. Kailangan mo magsakripisyo para din naman yun sa mag-ina mo eh. Eh paano naman ako? Gusto ko rin naman sila makasama. Tol, alam mo, balang araw maintindihan mo rin ako pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya. Tol, magkaiba tayo. Pag ako nagkaroon ng sarili kong pamilya, palagi kong uunahin ang ikakabuti nila kaysa sa sarili ko. Samuel, tama yung sinabi ni RJ. Saan mo titira yung bata? Diyan lang sa bangketa. Matitiis mo ba yung mag-ina mong nahihirapan? Kita mo, tol, pare-parehas kami ng opinion kasi alam namin na mas makakabuti sa mag-ina mo eh. Bahala na, Tol. Sige, Tol. Diyan na kayo para makapag-isip-isip ako.
Paalis na hanggat wala si Angge. Sana makita ko ulit si Angel doon sa court. Bago pa lang siguro pa-out si Angge. Okay na siguro to. Oh, mukhang bis na bis ka. Saan ka na naman pupunta? Bakit ang aga mo yata umuwi ngayon? Di ba mamaya ka pang alas 9? Nag-out talaga ako ng maaga. Baka mamaya umalis ka na naman. Eh ano naman pakialam mo? Pati ba naman paglabas-labas ko, pipigilan mo? Di ba sabi ko sa'yo, tigilan mo na si Angel? Ayoko nang bumalik yung bata ngayon dito. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Ikaw lang ba magulang niya? Angge, magulang din ako ni Angel. Kung ikaw ayaw mo na sa kanya, pues ako gusto ko siya makasama. Marami akong pagkukulang sa anak ko eh. Oo! Marami kang pagkukulang kay Angel. Pero di mo ba napapansin na mas marami kang pagkukulang sa akin? Anong mas importante? Yung anak o yung asawa? Pinapipili mo ba ako, Angge? Anak ang importante sa akin. Anak! Randy, bumalik ka dito! Huwag mo naman akong ganyanin, oh! Akala ko ba bumalik ka dito para sa akin? Bumalik ako para sa inyong dalawa. Pero ang hirap mong piliin, Angge. Randy! Randy naman! Ngayon lang ako nakakita ng magulang na ayaw sa anak. Kaya siguro mas pinili na lang ni Angel na lumayas. Basta ako gagawa ako ng paraan para bumalik sa amin ang anak ko. Kawawa naman siya, buntis siya eh. Dami kong kalakal na ito. Ikunin ko muna at saka ko ayusin. Tama. Nakakabili na ako ng chichar nito. Marami pa. Pasalubong ko sa anak ko tsaka kay Angel. Dalawa. Apat. 6. 7 lang. Pero malaki-laki ito. Tama-tama. Mahal siguro to. Tingnan nga. Kasi malaki to Tawag na eh. sa akin si Angge. Naman, kukulitin Ano na naman kaya ako banta nun. nito? Sana nasa court si Angel. Wala, may wallet. Kuya! 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 Bilis maglakad ni Kuya. Sumakay agad siya ng tricycle. Hindi ko tuloy siya nabutan. Mamaya ako na ito titingnan. Nilikpitin ko muna itong gamit ko. Teka nga lang. Malagay kaya muna sa sulok tong gamit ko. Tsaka ako titignan. Dilim naman dito. Ah, yun. Maliwanag sa kabila. Makalipat nga dun. Pangalan. Santos Randy Rodriguez. Randy Santos pala may-ari na ito. May pera kaya rito? Matingnan mo. Hala, may pera nga. Ha? May 2,000. Pang 1 buwan na namin itong panggastos. Pero masamang magnakaw.
Balik ko na lang. Oh, may picture. Sino kaya to? Wallet ko yan ah. Kuya! Kuya! Wait lang po! Bakit nasa iyo wallet ko? Magnanakaw ka. Kuya! Kuya! Hintayin niyo muna po ako magpaliwanag! Papaliwanag ka pa, huling-huli ka, nagsisinungaling ka pa? Aray! Kuya, tama na po! Kuya! Napulot ko lang po yung wallet na yan. Wala po naman akong masamang tension dyan sa wallet na yan eh. Ang katotohanan po, inahabol ko po kayo, sumakay po kayo ng tricycle. Ganyan kayo mga magnanakaw eh. Hanggat kaya nyo itanggi, tatanggi nyo. Tara, Angel, mukhang may umaawi kay tatay. Hoy, ba't tinaway mo ang tatay namin? Ang kapal ng mukha mo ah. Angel, anak. Yan. Tatay mo yan. Yan magnanakaw na yan. Hindi magnanakaw ang tatay namin. Alam mo ba, siya ang pinakamabait na tatay na nakilala ko. Kahit hirap na siya, di kami iniwan, di kagaya mo. Pinakamabait. Yan na ba yung pinakamabait para sa'yo? Eh kitang-kita ng dalawang mata ko, kinukuha niya yung 2,000 sa wallet. Sir, sana po, hinayaan niyo muna po ako magpaliwanag. Opo, tininan ko po yung laman ng wallet. Pero, para ko po malaman kung sinong may-ari. Kita mo na? Kita mo na? Basta-basta ka lang nananakit ng tao kahit hindi mo naman alam yung dahilan. Sama pala talaga ng ugali mo. Buti na lang pinalayas ako ng mama sa bahay. Kesa makisama sa mga ganyang tao. Ngayon, alam ko na kung bakit ka pinalayas ng nanay mo. Eh, bastos ka palang bata ka eh. Bastos talaga ako. Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi ka karespe-respetong tao. Wala kang kwentang magulang. Eh, di magsama-sama kayo. Yan, sumama ka dyan sa tatay mong pulubi. Tumabi ka nga dyan. Tumabi ka nga dyan. Talaga, magsama-sama kami. Hoy, okay ka lang ba? Okay lang ako, anak. Ikaw, anak Samuel. Okay ka lang. Ako, tay. Masakit ng balakang ko. Tinuhod ako eh. Hayaan niyo na, anak. Tara na sa court. Uwi na tayo. Tara, tay. Sige tay, dahan-dahan lang ah. Pakain na kita, tay. Tay, dahan-dahan lang po ah. Ang bewang ko. Oh, Eddie Box. Nandiyan ka na pala. Ba't di ka pa natutulog? Ate Dilong, nalatig po ako po. Wow! Very good si Eddie Box. Naglatag na. Oh anak, Angel, Samuel, nahiga na kayo. Sige na mga anak, nahiga na kayo. Ako lang mahuhupo. Ako lang mahuhupo. O tay, okay ka lang ba? Muntik ka nang bumaksak eh. Okay lang ako anak. Masakit lang ang baywang ko. Mahal, sige na. Magpahinga ka na. Ako nang bahala kay tatay. O, Eddie Box, matulog ka na din. Tay, matulog ka na. Ako naman magbabantay sa'yo ngayon. Alam ko, masakit ang katawan mo eh. Sige na, tay. Salamat anak. Hoy Sky, yan ka lang. Maghapon kita yan, hindi nakita. Tol, baka nakakalimutan mo eh. Pasok ako ng kanina. Ay, oo nga pala. Kanina ka pa ba dito? Dapat na-chat mo ako eh. Oo tol, kanina pa ako dito. Wala kasi ulod, kaya di kita na-chat. Sige, okay lang tol. Ano, pupunta na ba tayo kay Samuel? Uy, Sky, Ruby, nandiyan pala kayo. Tabi nga, upo ako.
Pinuntahan niyo na ba si Angel tsaka si Samuel? Malapit na mga anak si Angel ah. Ayun nga yung pinag-uusapan namin eh. Kaso bigla kang sumulpot dyan. Pumunta kasi ako dito kasi naiinis ako kay Samuel. Mukhang hindi kasi siya nag-aalala na malapit na mga anak ang asawa niya. Bakit ka naman nainis? Nakikita naman namin kay Samuel na nagpupursige siya eh. Nagpupursige nga, pero hindi naman sapat yun. Alam niyo ba, wala pa silang ipon ni piso. Wala naman libreng paanakan ngayon eh. Oo nga no, tama ka. Alam mo ba, sinusundo na si Angel ng tatay niya. Sabihin mo, sumama na lang siya dun. Tama si Sky. Sabi mo sa kanya na bumalik na lang siya sa mga nanay niya. Sigurado ko, hindi na siya pababayaan yun. Nako, kinausap ko na siya nung nakakaraan. Kaso, ayaw niya. Matigas ang ulo. Ano magagawa ko? Lera, ano kaya kung kausapin mo ang nanay niya? Baka makumbinsi mo na pauwiin na si Angel. Yun lang naman kasi ang maitutulong natin sa kanila eh. Oo nga, no? Ba't di ko naisip yun? Tama. Sige, dyan muna kayo, ha? Aabangan ko lang mama ni Angel dun sa may labasan. Malapit na kasi umuwi yun, eh. Lang, Lera, sama kami. Huwag mo kami iwan dito. Wait lang. May mas maganda pa pala akong plano. Kayong dalawa, kausapin niyo ang tatay ni Samuel. Ako na ang bahala sa mama ni Angel. Magandang plano yan. Sige, okay kami dyan. Tara na. Tol Robby, ayun yung tatay ni Samuel eh. Tara, punta natin. Tara. Tito, pwede ba namin ikaw makausap? Diyan na lang po sa tabi. Ano yun mga bata? Mukhang mahalaga yata ang inyong sasabihin. Tito, alam niyo po ba na sinusundo na si Angel ng mga magulang niya? Di ba po, wala pa po kayong perang pampaanak? Ba't di nyo na lang po siya pasamahin dun? Totoo ba yan? Na sinusundo na siya ng kanyang magulang. Opo, kasi po nung nakaraan, kami po ang napagtanungan ng tatay niya. Hinahanap po si Angel. Maraming salamat ha. O sige, huwag kayong mag-alala. Mamaya, kakausapin ko si Angel. Sabihin niyo po kay Angel na bumalik na siya sa mga magulang niya. Bago pa po siya mga anak. Para po maalagaan siya dun na mabuti. Tama po, Tito. Mahirap po ang buhay ngayon. Magastos po ako panganganak. Maraming salamat sa inyong dalawa. Buti, sinabi niyo sa akin. Diyan na kayo ha, para makausap ko na mabuti yung dalawa. Sige po, Tito. Ingat po. Tol, sana umuwi na si Angel ngayon. Nakakahawa kasi. Oo nga tol, naawa rin ako eh. Sana nga, bumalik na siya dun. Para gumanda na rin buhay ng kaibigan natin. Tara na, Tol. Hintayin na lang natin si Lyra dun sa tambayan. Sige tol, tara. Ayun, sakto. Nandiyan na si Tita Angge. Tita Angge, pwede ko ba kayo makausap saglit? O sige, ano ba yun? Tita Angge, alam niyo po ba kalagayan ngayon ni Angel? Wala akong pakialam sa batang yun. Bakit ba? Tita Angge, palaboy-laboy na po ngayon sa Ate Angel. Alam niyo ba, malapit na po siyang mga anak. Eh di manganak siya. Eh gano'n naman talaga yung mga buntis, di ba? Nanganganak. Eh ano pang problema? Diretsuhin mo na. Tita, sa pagkakaalam ko po kasi, wala po silang pera, pampaanak. Baka po matulungan niyo sila, oh. Sinasabi ko na nga ba eh. Yan na napapala nagpabuntis ng maaga. Di muna nag-aral bago lumandi. Tita,
baka naman po pwedeng isang tabi niyo po muna yung galit niyo kay Angel. Manganganak na po kasi. Kailangan po ng tulong niyo. Pwede ba? Tigilan mo ako. Kung nakaya niyang magpabuntis, dapat kaya niya ring makahanap ng pampaanak. Tita, ako na po ang nagmamakawa para kay Angel. Sige na oh. Lyra! Tigilan niyo ako! Wala kayong mapapala sa akin. Diyan ka na! Tita, kailangan ka ni Angel! Wala akong pakialam! Wisit na yan. Bubuntis-buntis, tapos sa akin iaasa ang pampaanak. Di uubra sa akin yung mga batang suwail na yan. Basta ako, ginawa ko lahat para sa ikabubuti niya. Tama lang sa kanya magpalaboy-laboy. Eh ano makukuha niyang trabaho? Eh hindi naman siya nagtapos ng pag-aaral. Hay nako, di mga nag-iisip. Katulog na nga lang. Samuel, sumasakit na naman yung tiyan ko. Eh, Mal, anong gagawin natin? Wala akong pera, di kita mapapacheck up. Samuel naman, 8 buwan na nakalipas, di ka man lang nag-ipon para sa panganganak ko. Eh, paano naman ako makakapag-ipon, Mal? Pangkain nga natin, kinakapos tayo eh. Kita mo, di kita may bili ng vitamins. Kung di pa nagbigay si Lyra, di ka makakainom ng vitamins mo. Ano? Ganto na lang ba tayo? Aasa na lang tayo palagi sa bigay ng ibang tao. Samuel, baka nakakalimutan mo. Hindi ito yung buhay na pinangako mo. Ano bang gusto mong palabasin? Bakit? Gusto mo na bang bumalik sa mga magulang mo? Angel, sorry ah. Ito lang kasi ako. Yan ba gusto mo? Pagkatapos mo ako buntisin at pangakuan ng kung ano-ano, ibabalik mo lang ako sa mga magulang ko. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga lalaki dyan. Sagana ka lang sa salita. Ewan ko sa'yo, Angel. Eh, di dun ka sa lalaki na sinasabi mo. Tagal naman nun. Kanina pa ako dito eh. Naantok na ako. Hintayin ko siya saglit, mga 5 minutes. Pag wala pa siya dito, uwi na ako. Sky, sorry ah. Ngayon lang ako. Tagal kasi umuwi ni Tita Angge. Nasaan si Robby nga pala? Ah, si Robby. Wala na, inantok na. Nainip kasi kanina eh. Nakausap ko na nga pala mama ni Angel. Kaso, negative talaga. Ayaw pumayag. Kawawa naman kaibigan natin. Malapit na mga anak eh. Ano gagawin natin? Di ko rin alam, Sky. Siguro mag-isip na lang tayo ng ibang plano kung paano tayo makakatulong sa kanila. Tara na, Lyra. Umuwi na tayo at matulog para makapag-isip-isip tayo. Sige, Sky. Tara na. Talagang maghapon, hindi ako pinuntahan ni Samuel dito ah. Mukhang wala talaga siyang pakialam sa magiging anak namin. Tapos, itatabay niya pa ako na bumalik sa mga magulang ko. Ano yun? Kanin na mainit? Pag napasok ka, iluluwa mo na lang? Oh, bakit nag-iisa si Angel? Nasaan naman kaya yung Samuel na yun?
Oh, Angel, ba't nag-iisa ka dyan? Asa si Samuel? Tay, maghapon na po ako dito. Di pinupunta ni Samuel. Ano? Hindi ka pa pinupunta ni Samuel? Ibig sabihin, mula umaga, hanggang ngayon di ka pa rin kumakain. Pambihirang bata yan, oh. Opo, Tay. Paggising ko ng umaga, wala na po si Samuel hanggang gabi. Kaya siguro sumasakit yung tiyan ko dahil sa gutom. Anak, mukhang may dapat kayong sabihin sa akin, ah. Ano naman po yun, Tay? Wala naman po akong sasabihin sa inyo. Anak, alam ko na. Sinabi na sa akin ng mga kaibigan mo na sinusundo ka na ng tatay mo. Tay, nalaman niyo na po pala. Eh, anong plano mo? Gusto mo na bang umuwi sa inyo? Alam mo, Tay, mas masaya ako. Nakasama kayong dalawa ni Samuel. Kasi sa amin, hindi ko maramdaman na pamilya ako. Sa inyo ko lang naramdaman na tanggap ako. Pero anak, pag-isipan mo mabuti. Wala tayong pera pang paanak mo. Sa magulang mo, kahit papaano, baka meron. Eh, kung ako lang ang masusunod, dito ka na lang. Tay, okay lang po ba? Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Hanapin ko po muna si Samuel. Sige anak, tara. Ganito lang din pala maging kapalaran natin. Maghihiwalay lang din pala tayo sa dulo. Wala ang silbi tong buhay ko. Samuel! Samuel! Samuel anak, tigil mo yan! Bahala, Mingel Mahal! Samuel anak! Ay, hindi ako tay! Hindi anak! Hindi ako sa buhay ko! Hindi anak! Mahal na mahal kita anak! Hindi anak! Halika na! Umahaw na tayo! Sige na anak! Alang-alang kay tatay! Ayoko tay! Mahal na mahal kita anak! Anak! Ayos ka lang ba? Bakit mo ginawa yun? Tay, iiwan lang din naman ako ni Angel ah. Huwag ka mag-alala. Narito si tatay. Halika na anak. Uwi na tayo. Ano naman? Ano ba pinaggagawa mo sa buhay mo? Ano na sumama ka na sa amin? Samuel, mahal, di ka ba nilalamig? Huwag mo akong kausapin ngayon. Sige na naman oh, suotin mo na to. Suotin mo na, huwag ka na magtampo. Tuyo na oh. Suotin mo din pala eh, natampo-tampo pa. Mahal, may sasabihin nga pala sa'yo si tatay. Huwag ka na kasi magalit. Ano naman ba yan? Tay, lika po. Ngayon na po natin sabihin kay Samuel. Anak, Samuel. Alam ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ni Angel.
Pinapauwi na pala siya ng kanyang tatay. Eh, tay, ano naman po ang sagot sa inyo ni Angel? Gusto ba niya? Ang sagot niya sa akin, ayaw niya. Pero anak, wala tayong magagawa eh. Wala tayong pera. Eh, ano pa bang magagawa ko? Nakapag-desisyon na pala kayong dalawa eh. Lalo na to si Angel. Nag-desisyon mag-isa. Mahal, ayoko naman talaga eh. Kung ako ang tatanungin, ayoko talaga. Kasi ayoko makasama ang tatay ko. Gusto ko, buo ang pamilya natin. Yan nga ang dahilan kaya nadidepress ako ngayon eh. Kasi ayoko mawalay kayo. Magiging anak natin. Anak, alam ko na pinalaki kitang matalino at mabuting tao. Kaya alam ko, naiintindihan mo ang sitwasyon natin ngayon. Kailan ba natin siya sasamahan pauwi sa kanila? Ngayon na sana anak eh. Angel, ayusin mo na yung mga gamit mo. Ako na dyan. Sige na, tumayo ka na. Tay, sigurado po ba kayo? Sasaulin niyo na ako sa mga magulang ko. Oo anak, ito mga mabubuti para sa iyo. Tsaka sa magiging anak mo. Tay, di ko po may papangako sa inyo. Natatanggapin ako ng mama ko. Kasi kilala ko ugali nun. Mahal, tanggapin mo na lang siguro. Ako nga, kahit labag sa loob ko, tinanggap ko. Tay, dito po yung bahay namin. Samahan niyo ako ha. Baka pagalitan ako ng mama ko. Tay, natatakot po talaga ako. Mahal, andito na tayo eh. Tari ka na, huwag ka na matakot. Tay, pwede po ba kayo na lang yung tumawag? Kasi pag nalaman ni mama na ako yung tumatawag, baka di tayo pagbuksan. O sige anak, ako lang bahala. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? May tao yata. Mami, di mo ba naririnig? May tumatawag ah. May tao ata. Anak, may tumatawag ba? Sorry hindi ko napapansin. Nagse-cellphone kasi ako. Sige na anak, buksan mo na yung pinto. Sige po. Mami, sina Angel pala to eh. May kasama. Sila Angel? Ano naman ginagawa ng mga yan dito? Oh, bakit andito kayo? Anong kailangan nyo? Madam, magandang gabi po. Ako nga po pala si Kadulong. Ako po ang ama ni Samuel na nakabuntis kay Angel. Oh, tapos, anong gagawin ko? Naparito po kami para po pakiusapan kayo na pauwi na po ninyo si Angel. Ang kapal din naman pala ng mukha nyo. Ano kayo, nagpapatawa? Pagkatapos buntisin ng anak mo yung anak ko, ibabalik nyo dito? Ano yan? Pusang paanakin? Madam, hindi naman po sa ganun. Ako po ay naparito at nagpapakumbaba para po sa kabubuti ng ating magiging apo. Sige na po ma, pumayag ka na pong umuwi ako. Alam ko po kasi kung paano ka mag-alaga. Miss na rin po kita. Oh, naiisip mo pala yan. Sana naisip mo yan bago ka nagpabuntis. Tita, huwag niyo pong sisihin si Angel. Ako po may kasalanan ng lahat. Sa akin na lang po kayo mag-ahit, huwag na lang po kayo Angel. Ayos ka din ah. Ngayon lang ako nakakita na lalaking garapal ang muka. Ano, pag hindi mo na kaya, ibabalik mo sa magulang. Sana, hindi mo na lang binuntis. Tita, inaamin ko po, nagkamali po ako. Nanangako po ako Angel lang kung ano-ano na hindi ko naman po pala kaya. Sana po tita, mapatawad niyo po kami. Ma, sige na naman no. Payagan mo na ako umuwi dyan. Yang ang di mo tunay na anak. Tinanggap mo. Ako to, tunay mong anak.
Di kasi ako malandi. Kagaya mo. Magkaiba kasi kayo ni Valerie. Masipag mag-aral, umuuwi sa tamang oras, at higit sa lahat, marunong makinig sa akin. Hindi sinasayang ang pagkakataon. May pangarap eh. Eh ikaw, inuna mong magpabuntis. Ma, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Pag pinag-aral mo ulit ako, mag-aaral na ako ng mabuti. At susunod na ako sa lahat ng mga gusto mo. Madam, parang awa niyo na po. Tanggapin na po ninyo si Angel. Pangako, hindi na po kami magpapakita sa inyo. Hindi! Lumayas kayo! Gagawin niyo pa akong babysitter. Hindi to bahay pa, ampunan! Lumayas kayo! Aray ko! Aray! Samuel, mga anak na ata ako! Ano si Angel, tay? Buhati mo. Bakit ako? Tay, di ko kaya, mas malaki ka eh. Sige na nga, mauna ka na, tumawag ka ng tricycle. Sige, tay. Bilisan mo. Oh, manganganak na pala eh. Tara na, Valerie. Tayo magpahinga na. Wala na mga istorbo. Sige po, mami, tara na. May exam pa po ako bukas eh. Mapupuyat ako. Ay! Tayo lalabas na! Anak, konti na lang. Malapit na. Konti tiis na lang. Tara tol Samuel, pasok kayo. Mahal, daan-daan lang. Samuel, Angel, pagpasensyahan nyo na tong kubo ko ah. Angel, maupo ka muna dito para makapagpahinga kayo. Sige tol, salamat. Samuel, pagpasensya mo na. Ito lang ang magiging tulong na maibibigay ko sa inyo. Pero hanggang 3 araw lang. Para naman makabawi ng lakas si Angel. Kasi hindi alam ni Mama to eh. Okay lang yan, tol. Ano ka ba? Huwag kang manghingi ng pasensya. Nahiya nga kami sa'yo eh. Pero salamat, tol ah. Oo nga, Sky. Malaking tulong na to para sa amin. Kaya mo, ilang araw lang pag bumalik na yung lakas ko. Babalik na kami sa court. Oo nga pala tol. Ilang araw na yung mga damit nyo. Teka lang, tignan ko kung meron pa ako dito ng damit. Ito sa'yo. Tol, ito. Sa'yo. Sige, tol. Salamat. Ikaw, Angel, okay lang ba sa'yo yung damit ni Mama? Yung dinala ko sa ospital. Okay lang naman, Sky. Maraming salamat dito, ah. Buti na lang nagdala ka ng damit sa ospital. Ilang buwan ko na kasi suot yung mga damit ko. Mabaho at madumi na. Walang anuman, Angel. Yan lang naman kasi ang maitutulong ko sa inyo. Wala akong pera eh. Pero kung ano meron ako, share ko na yun sa inyo. Alam mo ba, napakaswerte namin ni Samuel. Kasi may mga kaibigan kami na kagaya nyo. Tinalikuran man ako ng mga magulang ko. May mga kaibigan naman kami na hindi kami iniwan. Swerte rin naman kami sa inyo eh. Kasi mababait kayong kaibigan. Tol, maraming salamat dito sa damit. Bagay na bagay sa amin ni tatay. Oo nga, kahit sa akin, bagay na bagay din. Sige tol, maiwan ko muna kayo. Punta ako sa kabilang bahay. Sige, tol. Ingat ka. Ano, mahal? Kamusta? Okay ka lang ba dyan? May iniisip ako, mahal eh. May problema tayo. Paano dede si baby? Wala pa akong gatas. Mahal, huwag kang mag-alala. May sinabi sa akin ng doktor na kapag wala pa daw gatas ang ina, tatay mo na si Sip-Sip. Tigilan mo nga ako dyan. Kapapanganak ko pa lang, mamanyakin mo na kaagad ako. Mahal, totoo nga yun. Sinabi sa akin ng doktor.
Kahit na ayaw ko pa rin, Samuel. Iinom na lang ako ng gamot pampagatas. Mahal, di ba wala tayong pera? Saan naman tayo kukuha ng pambili ng gamot? Amin na, isip-sipin ko. Kasalanan mo yan na anak-anak ka eh. Baka nakakalimutan mo 3 araw lang tayo dito. Habang nandito tayo, dumiskarte ka ng pera. Oo na mahal, bukas na bukas. Hahanap ako ng sideline. Maglilibot-libot ako sa iba't ibang barangay para makahanap ng trabaho. Dapat lang sipagan mo kasi may anak ka ng pinapagatas. Hi, Bes. Kamusta ka? Sinabi nga pala sa amin ni Sky na nandito kayo sa kubo nila kaya nagpunta agad kami dito. Eto nga pala, regalo ko para sa inaanak ko. Ito, letter rin sa akin. Regalo ko para sa inaanak. Ito, salamat. Thank you sa inyo. Bes, upo muna kayo. Bes, kamusta nga pala panganganak mo? Buti, nakakatayo ka kagad. Kailangan eh. Kasi baka lumaki yung babayaran namin sa ospital pag tumagal pa kami. Buti na lang si Samuel. Nakalapit kay Mayor. Ayun, wala kang binayaran. Bes, huwag mo kakalimutan. Ninang ako niyang anak mo, ha? Ako din tol ah. Ninong din ako niyan. Ang cute-cute naman ng baby na yan. Bes, nga pala, ano nga palang pangalan ng anak niyo? Di Chichari! Anong chichari? Ayoko ng chichari! Mukha kang chicharon talaga! Bes, ang pangalan niya nga pala, Ponggay. Mahal, grabe ka naman sa pangalan ng Ponggay. Baka sarasarin lang yan sa school ng Ponggay, Malunggay. Mas maganda pa rin yung binigay ko ng pangalan, Chichari. Kasi ang pagkain natin lagi, chicharon. Ayoko ng chichari! Kesa naman dyan sa chichari mo! Ano yun? Tutuksoy lang ng mga klase niya, chichari, chicharon! Ano ba naman kayo mga bes? Huwag na kayo mag-aaway. Pag-usapan niyo na lang ng mabuti. Baka sa pag-uusapan niyo na mabuti, makaisip kayo ng magandang pangalan para sa anak niyo. Sige na, Samuel. Dumiskarte ka na ng kakainin natin, nagugutom na ako. Tsaka lagay mo to sa sa cabinet. Sige, mahal. Bes, una na din kami. Baka kasi hinahanap din ako ni Mama. Nung umalis kasi ako, nagluluto siya. O sige, Bes. Salamat ah. Ingat kayo. Bye-bye na, anak. O mami, andyan ka na po pala. Ba't ang agap niyo po nag-out? Maaga akong nag-out, baka sakaling maabutan ko daddy mo. Nakita mo ba siya? Alam mo ba kung nasan? Yun nga po ang gusto kong itanong sa inyo, mami. Ilang araw ko na pong di nakikita si daddy. Nag-away po ba kayo? Oo, bale rin. Nagkasagutan kami nung nakarang araw tungkol kay Ate Angel mo. Gusto niya kasing pabalikin dito. Ha? Ba't gusto pong pabalikin ni daddy? Ano po bang sabi? Mami, wag po kayong pumayag. Basta, ang dami niya sinabi. Isa lang ang gusto niya mangyari, pauwiin dito sa Angel. Kaya pala araw-araw siyang umaalis, pinupuntahan niya. Sorry po, mami, kung sasabihin ko to. Ayoko po talagang kasama si Angel. Kasi po, hindi po kayo magkasundo sa lahat ng bagay. Hindi talaga kayo magkakasundo na Angel. Pariwara ang buhay niya. Hindi katulad mo, nakatutok pag-aaral, may pangarap sa buhay. Ganon din sana ang gusto kong mangyari sa kanya. Pero kabaligtaran yung ginawa niya. Tama pala talaga ang sinabi mo, mami. Tayo ang pipili na magiging kapalaran natin. Kaya dapat paghandaan natin ng kinabukasan. Buti, natatandaan mo pa lahat ng sinabi ko. Maging aral sana sa'yo lahat na nangyari kay Angel. Huwag kang gagaya, ha? Oo naman, mami. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Alam mo ba, paglabas ng result ng exam namin, feeling ko perfect ako. Wow, ang galing naman ng anak ko. Pagpatuloy mo yan, ha? Huwag kang mag-alala. Susuportahan ka ni Mami sa lahat ng bagay. O sige, mami, matutulog na ako, ha. Pag dumating si daddy, gisingin mo ako, ha. Oo, anak, gigisingin kita pag dumating ang daddy mo. Sige po, tutulog na ako. Samuel, andyan ka lang pala. Akala ko kung saan ka na naman nagpunta eh. Magpahinga ka naman. Wala ka pang tulog, simula na sa ospital pa tayo. Tay, hindi na po ako pwede magpahinga.
May baby na po akong pinapagatas. Anak, ako na ang bahalang dumiskarte. Umuwi ka na ron, talaga mo mag-ina mo. Sige po, tay. Ay, nako. Ganda pala maging tatay. Nakaka-pressure. Lalo na pag mahirap ka. Nadagdagan pa ang gastusin ko. Gatas at diaper. Chicharon nga, hirap na kami bilhin eh. Lord, hindi ko po kayo pwedeng sisihin sa mga nangyayari sa akin. Kasi, kasalanan ko naman po lahat to eh. Na naging mapusok po ako. Pero sana Lord, ako na lang po ang mahirapan. Huwag na lang po ang pamilya ko. Lord, kayo na lang po ang bahala sa akin. Ayos to. May pambili na naman ako ng gatas sa apo ko. Aray. Ano to? Sakit. Aray. Ano to? Sakit. Ano ba nangyayari to? Baka napapagod lang ako. Magkapagpahinga na lang muna. Anak, Sambin, subukan natin humingi muna ng tulong sa ating mga kamag-anak. Baka sakaling tayo matulungan. Oo nga, tay. Kawawa na nga rin kasi yung mag-ina ko eh. Walang makain. Tay, saan ba yun? Malayo pa ba? Diyan lang anak, malapit lang yun. Ako bahala sa'yo. Tay, kanina pa po tayo naglalakad. Malayo pa po ba? Diyan lang anak, malapit na. Dito anak, yan ang bahay ng pinsan mo. Si Shane at saka si Iber. Tay, tumawag ka na. Sige anak. Tao po. Tao po. Tao po. Iber! Iber! O bakit, mahal? May tao ata sa labas. Tignan mo nga. Sige, mahal. Titignan ko. Tay, may lumbos na po. Iber pamangkin, ako to. Si Tito Dulong, natatandaan mo ba ako? Oh, kayo pala yan. Anong ginagawa niyo dito? Samuel, sige, sama mo ako. Pamangkin Iber, pwede ba kitang makausap saglit? Mahal, parang alam ko na yung pinuntan ng mga yan, ah. O tito, ano po ba yung pinunta nyo dito? Mga pamangkin, hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Baka may sobra kayo dyan. Kailangan lang talaga ng pinsan nyo. Mahal, sabi ko na nga ba eh. Tama ang kutob ko. Pera lang kailangan yan. Oo nga, mahal eh.
Wala naman ibang dahilan ng pagpunta ng mga yan dito. Mga pamangkin, sige na, maawa naman kayo sa pinsan nyo. O ba't naman bigla kayo napunta dito? Pupunta lang kayo dito pag kailangan nyo ng pera. Oo nga, Tito. Hindi nyo nga lang kami makakamusta eh. Kung okay lang ba kami? Pasensya na kayo ha. Dami kasi nangyari. Bilagyo pa ang bahay namin. Tito, labas na po kami dyan sa problema nyo. Pare-pareho lang naman tayo naghahanap buhay eh. Kaya nga po, hindi kami mayaman at wala kaming maitutulong sa inyo. Sige na naman oh. Parang awa nyo na. Kapapanganak lang kasi ng asawa ni Samuel. Eh ano naman, kung nanganak yung asawa niya, ikaw kasi, bubuntis-buntis ka, tapos sa amin kahingi ng tulong. Bakit dito? Nung lumapit kami sa inyo, yung nagsisimula pa lang kaming dalawa ni Shane, hinilungan nyo ba kami? Di ba hindi? Tinanggihan at pinalayas nyo pa kami. Mga pinsan, pasensya na kayo ah. Kung di magandang pakikitungo namin sa inyo ni tatay dati. Pero sana naman, makita nyo na may nagawa din kami mabuti sa inyo. Mahal, may natatandaan ka ba? Na may nagawa sila mabuti sa atin? Nagawang mabuti. Parang wala akong natatandaan, mahal ah. Ang natatandaan ko lang, bago tayo makakain, uutos-utusan muna tayo at pagsasalitaan ng masasakit. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lang kayo dito. Dahil wala naman kami papala sa amin eh. Kaya nga, ang kakapal ng mga mukha nyo. Mga pinsan, parang awa Huwag nyo. ka na magsalita, lumayas na kayo! RJ, nanganak na si Angel ah. Napasyalan mo na ba sila? Di pa nga tol eh. Di ko kasi alam na nanganak na si Angel. Tsaka di ko sila nakikita sa court. Kami ni Robby nagpunta na kagabi. Nagdala kami ng regalo para sa inaanak namin. Daya nyo naman. Di nyo ako inaya. Kailan ulit kayo babalik doon? Di ko alam eh. Nag-iipon kasi ulit kami ng pambigay kina Samuel. Oo nga. Kung pupunta ka ron, magdala ka ng kahit ano para sa bata. Sige tol. Daya pa na lang dadaling ko. Huwag na yun, tol. Diaper na nga hindi na lang nila Ira eh. Eh ano na lang dadaling ko? Siguro gatas na lang. Kasi alam ko walang gatas ngayon si Angel. Ang daya nyo naman. Ang mahal nun eh. Eh sa'yo Robby, anong dinala mo? Siyempre, yung pinakamahal. Wipes. Eh tol, magkano lang yun eh. Ganun talaga. Di ka kasi sumasama sa amin eh. Palagi ka kasing wala. Ay mga tol, andyan lang pala kayo. Tol Sky, balita ka lang Angel. Nandun pa ba sila sa inyo? Oo tol, si Angel at yung bata nasa amin. Pero si Kadulong at Samuel, hindi ko alam kung saan nagpunta. Umalis kasi. Hayaan mo yun, tol. Baka gumagawa lang ng paraan yung dalawa para magkapera. Oo tol, pero sinabi ko sa kanila na hanggang 3 araw lang sila dun. Di kasi alam yun ni mama eh, baka magalit. Tol, haba-haba mo naman yung araw na pagstay nila dun. Kasi isipin mo, kawawa naman yung bata. Lalamigin yun sa court. Hindi pwede tol, ipinagsabi ko na sila kay mama noon, nung buntis pa lang si Angel. Kaso hindi pumayag eh. Ayun naman pala eh. Eh di RJ, kung gusto mo, sa inyo na lang. Di pwede sa amin tol. Masikip na sa bahay namin. Eh sa inyo Lyra, baka pwede. Di ba malaki bahay nyo? Sky, hindi pwede sa amin eh. Nandun din kasi pamilya ng mga ate ko. Doon din kasi sila nakatira eh. E paano yan? Pagkalipas ng 3 araw, babalik ulit sila sa court. Ganun talaga tol. Ayun lang naman kasi ang maitutulong ko sa kanila eh. Kawawa naman pala yung inaanak ko. Hi Papa RJ! Andito ko lang pala. Akala ko magkikita tayo kanina. Oy RJ, kaya ka pala laging wala kasi namamakla ka pala. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo kung magpapakita sa mga tropa ko? Eh kasi Baby RJ, alam mo, namimiss kita. Ano ka ba huwag dumikit sa akin? Nandito mga tropa ko. Baby RJ, may budget ka pa ba dyan? Magsabi ka na lang sa akin kapag wala kang budget, ha? Sakto, kailangan ko ng pera ngayon. Bibilang ko ng gatas ang inaanak ko. Sige, pero sa isang kondisyon, pakis muna. Ano ka ba? Huwag dito. Mamaya na lang, baka makita ng mga tropa ko. Baka isipin nila, bakla ako. O sige na nga, magkita na lang tayo mamaya, ha? O ito, 150. 150 lang, ha? Kasi di naman yan malaki. Sige, bye-bye.
Tol, may pambili na ako ng gatas na inanak natin. Tol, ayos ka. Kaya pala hindi ka nagpapakita sa amin kasi may bakla ka. Kaya pala laging paldo, Sergi. O sige, tol. Diyan na kayo. May laro pa kasi ako dito eh. Sige tol, ingat ka. Good luck sa laro mo. Anak, ayun yung isang pinsan mo, si Ayag. Tara, lapitan natin. Ayag, pamangkin. Natatandaan mo pa ba ako? Ako to, si Tito Dulong. Opo, Tito. Natatandaan ko po kayo. Ano bang atin? Pamangkin. Anak, ikaw na masabi. Nakakaya kasi. Minsan, nandito kami. Kasi gusto sana namin manghiram ng pera sa'yo. Mangyayaram kayo ng pera. Saan nyo naman gagamitin? Minsan, nanganak kasi ang asawa ko eh. Wala man lang ako pambili ng gatas at diaper. O bakit? Asawa ko ba yung anak? Bakit ka sa akin hihingi na panggatas at diaper? Minsan, nagbabaka sakali lang kami. Baka mapahiram mo ako. Ganyan na ganyan din ako sa inyo noon eh. Bakit? Pinaram nyo ba ako? Di ba hindi? Anong sabi nyo sa akin? Magtrabaho ako. Eh di magtrabaho rin kayo. Minsan, huwag naman ganun. Oo, di maganda naging trato sa inyo ni tatay noon. Pero sana, kalimutan na natin lahat yun. Nakalimutan ko na naman yun eh. Pati nga kayo, nakalimutan ko na. Tapos ngayon, naalala nyo ako kung kailan wala na kayong pera. Di naman sa ganun, pinsan. Anong hindi ganun? Ganun yun. Huling kita ko sa inyo, kapipera pa kayo. Tapos ngayon, mukhang nangangalakal na kayo. Oo, pinsan. Nangangalakal na lang kami. Walang-wala na kasi kami ngayon eh. Ang bilis talaga ng panahon ngayon, ano? Di ba dati, ako pa yung lumalapit sa inyo. Tapos ngayon, kayo na yung lumalapit sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Di ba dati, hindi nyo naman ako pineram. Tapos ngayon, hindi ko rin kayo papautangin. Pamangkin, tatanggapin ko ang iyong masasakit na salita. Sige na ho, alang-alang sa apo ko. Masakit talaga ako magsalita. Dahil masakit din yung pinagdaanan ko sa inyo. Umalis na nga kayo. Baka magasgasan nyo pa tong kotse ko. Sige pamangkin, ngayon siya ka na ha. Diyan ka na. Tay, okay lang po ba na mauna na kayo umuwi? Para po may magbantay dun sa mag-ina ko, Tay. Kasi Tay, napapansin ko ngayon na ang bilis mo na mapagod. Sige anak, napagod lang siguro sa tatay. Sige po, Tay. Akin na po itong sako. Umuwi na po kayo. Ingat po, Tay. Mukhang marami na to ah. Tiba-tiba na naman kami dito. Mukhang kapatid ni Angel to. Ate, sandali lang po. Anong kailangan mo? Ate, di ba ikaw yung kapatid ni Angel? Di ko siya kapatid. Anak lang siya sa labas ng daddy ko. Ganun po ba? Ate, okay lang po ba na makiusap ako sa'yo? Para saan naman yan? Sige, pero di ko sure kung mapagbibigyan kita. Ate, baka naman makumbinsi mo mama ni Angel. Natulungan man lang yung apo niya. Inuutusan mo ba ako? Bakit hindi ikaw ang kumausap? Wala ka bang bibig? Ate, nakita mo naman nakakaraan, di ba? Nung nagpunta kami sa inyo. Nakita mo kung paano kami pagtaboy ng mama ni Angel. Paano ko siya kakausapin? Dapat lang naman sa inyo yan eh. Kasi hindi nyo pinag-iisipan lahat ng mga bagay na ginagawa nyo. Tignan nyo ngayon, lugmok kayo sa kahirapan. Pati ba naman ikaw, ate? Ganyan ka magsalita sa amin. Kapatid mo din naman po si Angel, ah. Bakit? Ayaw mo ba makitang pamangkin mo? Ayoko eh. Hindi ako interesado. Pasensya ka na. Baka pagalitan lang ako ng mami ko kapag nalaman niya na nakikipag-usap ako sa inyo. Diyan ka na nga. Pati pala kapatid niya, masama ang ugali. Ganun pala talaga pag mahirap ka. Walang tutulong sa'yo. Hello, tita. Magandang gabi po. Walang maganda sa gabi. Anong kailangan mo? Tita, nanganak na po si Angel. Andun po sila sa kubo namin. Baka gusto niyo po silang dalawin. Hindi ako interesado. Nung buntis nga, wala akong pakialam. Ngayon pang nanganak na. Tita, wala po kasing pambiling gatas sina Samuel at Angel. Kailangan po ang tulong ninyo ngayon.
Hindi ko obligasyon yon. Anak nila yun eh. Eh di pag sumikapan nila, bakit babalik kayo ng balik dito? Tita, nagbabaka sakali lang naman po kami na baka magbago po ang isip nyo. Lalo na po pagka nakita nyo yung apo nyo. Iho, ito ang tandaan mo. Kahit kailan, hindi na magbabago ang isip ko. Ginawa niya yan, kaya panindigan niya. Hindi na ako mag-aaksaya ng pera para sa batang swail na yan. Tita, baka pwede po bigyan nyo pa po siya ng isang pagkakataon. Mami, sino to? Tumabi ka nga dyan, papasok ako sa bahay. Ang yabang mo naman. O di ba pati anak ko naiinis sa kakulitan nyo. Malis ka na! Tita, sige po, pasensya na po. Nagbaka sakali lang po ako. Alis na po ako. O anak, bakit ginabi ka? Saan ka galing? Mami, inabot po kasi ako ng ulan eh. Kaya ngayon lang ako nakadating. Galing pa po ako sa mga kaklase ko. Nagawa po kami ng project. Ah, ganun ba? Kanina pa kasi kita inaantay eh. Baka kasi kung napapano ka na sa daan. Huwag ka po mag-alala, Mami. Hinatid naman po ako ng mga kaklase ko dyan sa labasan. Nakita ko nga po yung asawa ni Angel eh. Pinulit ako. Oh, ano na naman pinagsasabi sa'yo? Dapat di mo na pinagkakausap yung mga ganong tao. Wala naman talaga akong balak makipag-usap, Mami. Hinarang lang niya ako. Sabi pa nga, kumbinsihin daw kita na puntahan mo yung apo mo. Bale rin anak, eto ang tatandaan mo ha. Wala akong apo, wala akong anak na Angel. Basta ikaw, unahin mo yung pag-aaral mo ha. Huwag ka muna magbo-boyfriend. Opo, Mami. Pangarap ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral para matulungan ko po kayo ni Daddy. Yan ang gusto ko sa'yo anak. Hindi sayang ang oras, hindi sayang ang pera. Masipag ka kasi mag-aral eh, may pangarap. Andiyan na po ba si Daddy? Nasa kwarto po ba siya? Tulog na? Anak, wala pa nga ang daddy mo eh. Ilang araw nang di umuuwi. May kontak ka ba niya? Tawagan mo naman oh. Mami, nung nakakaraan ko pa po siya tinatawagan eh. Kaso, cannot be reached po. Hay nako, kaya ilang araw na akong walang gana eh. Diyan ka na, matutulog na ako. Sige po, Mami, para makapagpahinga ka na rin. Good night! Bakit kaya ganun si Mami? Parang mas mahalaga pa sa kanya yung di naman niya anak kaysa dun sa tunay niyang anak. Pero okay na rin kasi nagkaroon ako ng Mami. Dati kasi walang nag-aasikaso sa akin. Sana umuwi na si Daddy para makumpleto na ang pamilya namin. Makatulog na nga. Baka bukas nandito na si Daddy.